Mismong sa bibig ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, lumabas ang katagang Free Palestine. Pero ito ay ipinaliwanag ni Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni Netanyahu, ang kanilang goal ay hindi i-occupy ang Gaza, kundi Free Gaza. Ano ang ibig sabihin ni Benjamin Netanyahu? Stay tuned, yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 11, 2025 at napakabagong update ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong pahayag na binitawan ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ito ay kaugnay sa mga kumakalat na balita na sinasabing ang Israel ay magkakaroon ng full occupation sa Gaza Strip. Totoo na ito ay nadesisyonan na ng Cabinet ng Israel at walang duda ayon kay Benjamin Netanyahu ay magsasagawa pa nga sila ng full operation kahit pa nga sa mga lugar na kung saan doon inilalagay ng Hamas ang mga hostages na kanilang hawak. At ayon kay Benjamin Netanyahu, alam niya na ang sigaw ng maraming mga tao sa buong mundo, unang-una ang Hamas ay Free Palestine. Dagdag pa ni Netanyahu, alam din niya na marami rin ang mga Gazans kung hindi man lahat ng mga Gazans ang kanilang sigaw ay Free Us. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, ang sinasabi ng mga Gazans Free Us from Hamas. Narito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu. Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza, free it from Hamas terrorists. Ipinaliwanag ni Benjamin Netanyahu na kahit sila mismo na mga Hudyo ay nais nila na maging malaya ang Gazans. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, ang pagpapalaya sa Gazans, ito ay ang pagpapalaya mula sa kamay ng mga teroristang Hamas. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na yan ay maaaring mangyari mamaya o bukas o sa susunod na linggo. Yan ay kung ibababa na ng Hamas ang kanilang mga armas at kung mangangako din ang Hamas na kanila nang pakakawalan ang lahat ng mga bihag na kanilang hawak. At kung mangyari yan, ayon kay Benjamin Netanyahu, ang buong Gaza ay madedemilitarized. At nang sa ganon, ayon kay Benjamin Netanyahu, ang Israel ay magsasagawa ng full security sa Gaza, kasama na mga kaibigan ang Israel. Ibig sabihin nito mga kaibigan na ang puwersa ng Israel, ang seguridad ng Israel ay aabot maging sa Gaza. Dagdag pa ni Netanyahu na ang purpose nito ay hindi lang para sa mga Israelita, kundi ito ay para na rin sa seguridad ng mga Gazans. At unang-una sa lahat mga kaibigan, ang Gaza ay hindi raw magiging threat para sa mga Hudyo. Kaya kinakailangan nila na sila ang magsagawa ng security sa Gaza. Ayon kay Netanyahu, agad na itatayo ang security zone sa borders ng Israel at ng Gaza. Sinisiguro daw ni Benjamin Netanyahu na kung ito ay maisasagawa na, ang mga Gazans at Hudyo kasamang mamumuhay kasama ang kapayapaan, walang threat sa bawat isa. Yan daw ang kabuuan ng kanilang plano. Nagbigay si Benjamin Netanyahu ng 5 principles para matapos na ang matagal-tagal na rin ng gera nila laban sa Hamas. Una, ayon kay Benjamin Netanyahu ay disarmahan ang Hamas at ito rin ang sigaw ng maraming mga Arab countries, kasama na riyan ang Saudi Arabia. At ang pangalawa, lahat ng mga bihag kinakailangang pakawalan ito ng Hamas. At ang pangatlo, hindi lang ang Hamas mga kaibigan kundi buong Gaza na ay kinakailangang hindi sila magkaroon ng armas. Kung meron pa mang ibang mga militanteng grupo sa Gaza, ito ay kailangang tanggalin ng Israel. At ang pang-apat, Israeli Overriding Security Control. Ibig sabihin nga nito mga kaibigan, ang buong Gaza ay kokontrolin ng Israel
sa pamamagitan ng kanilang security. At ang panglima, Non-Israeli Peaceful Civil Administration. Ang panglima ay pinagtuon ng pansin ni Benjamin Netanyahu at medyo komplikado. Ipinaliwanag niya ito. Ayon sa kanya, hindi sila papayag na ang Gaza ay magtuturo sa mga kabataan upang ito ay maging mga terorista. Hindi nila papayagan na turuan ang mga bata na magbayad ng terroristic action at magsagawa ng terrorist act laban sa Israel o mismo sa loob ng Gaza. Pero mabibigla ka sa maririnig mo mga kaibigan sapagkat sa 5 prinsipyo na sinabi ni Benjamin Netanyahu, yung pang-una na nais niyang disarmahan ang Hamas, hindi pumayag dito ang pamunuan ng Hamas. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu ay no choice sila. Nangangahulugan lamang ito mga kaibigan na gagawa sila ng aksyon. Ibig sabihin puwersahan nilang gagawin ang kanilang plano na disarmahan ang Hamas. Hanggang sa ang Hamas ay totally mahinto na talaga sa loob ng Gaza. At isa ito sa mga inapruba ng gabinete ng Israel. Ipinaliwanag din ni Benjamin Netanyahu na totoo ang mga balita na 75% na sa Gaza ang kontrolado ng kanilang soldiers. Pero meron pa raw 2 na strongholds. Ito ay ang Gaza City at ang Central Camps na nasa Muasi. Kaya dahil dito ay nagmando na si Benjamin Netanyahu sa IDF na i-secure ang mga civilian sa Gaza. Dadalhin sila sa mga safe zone at iwanan, lisanin ang mga battle zones. Dagdag pa ni Netanyahu na kasama na sa kanilang provision ay ang pagbibigay ng mga pagkain para sa mga civilians, medicine at iba pa. Ito raw ay gaya rin naman ng kanilang mga ginagawa noong una pa noong sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ayon kay Netanyahu, ito raw ay very contradict sa mga kumakalat na balita na talagang pinipigilan ng Israel na pumasok ang mga humanitarian aid sa Gaza. Wala raw itong katotohanan. Ayon kay Netanyahu, paano raw magugutom ang Gazans? Gayong hindi lang sila ang nagpapadala ng humanitarian aid sa Gaza. Katunayan, nagpapadala sila ng 2 million tons of humanitarian aid para sa Gaza. Tubig, damit, gamot at iba pa. Wala din daw ibang mga army na pumapasok sa Gaza upang maghatid ng mga humanitarian aid maliban sa IDF. Merong mga pinapadala ang UNRWA pero ito raw ay ninanakaw ng Hamas. Ayon sa pagpapaliwanag ni Netanyahu, 2 taon na halos ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kung totoo raw na ginugutom nila ang Gazans, sa loob ng 2 taon ay wala na raw mabubuhay. Pero hindi raw ganyan ang nangyayari. Katunayan, napakarami daw mga humanitarian aid sa Gaza. Pero ang problema, ayon kay Benjamin Netanyahu, ito ay ini-stock lamang ng Hamas. Hindi ginagalaw, hindi na maibigay sa mga sibilyan. At matinding paratang din ang sinabi ni Benjamin Netanyahu sa UN. Sapagat tahasang sinabi ni Benjamin Netanyahu na kahit UN ay nagre-refuse na kanilang ibahagi ang libu-libong mga humanitarian aid. Ipinakita rin ni Benjamin Netanyahu ang napakaraming mga kahon-kahong mga humanitarian aid pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagagalaw. Dahil nga marami ang nag-o-oppose na ito ay ipamahagi. Ang mga nasabing mga tone-toneladang mga humanitarian aid ay nasa Camp Shalom Crossing. Hindi raw ito ibinibigay hanggang ngayon. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, ang kanilang gobyerno na ang nagsagawa ng paraan. Meron silang 3 paraan na ginagawa upang makapamahagi ng maraming mga humanitarian aid sa loob ng Gaza. Una ay ang airdrops. Ang ibig sabihin nito ay gagamitin nila ang kanilang Air Force upang maghulog ng maraming mga humanitarian aid sa loob ng Gaza. Pangalawa ay nagtayo sila ng maraming mga safe distribution area. Pangalawa ay ang pagdagdag ng maraming mga distribution areas ng mga pagkain sa loob ng Gaza. At ito mga kaibigan, dagdag pa ni Netanyahu ay patuloy pa sila na nag-iimbita sa mga private sectors at iba pang mga world powers upang mag-join sa kanilang programa na marami pang mga humanitarian aid na papasok sa Gaza. Dagdag pa ni Netanyahu na hindi raw mahirap para sa people of Gaza na maka-access sa humanitarian area. Libre raw ito na papasok ang kanilang mga sasakyan. Kahit na mga sasakyan ng mga Gazans ay pwedeng pumasok sa mga humanitarian areas. Ano ang inyong masasabi tungkol sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan?
Ikaw ba ay pabor dito? Naniniwala ka ba rito? Ito ba ay may katotohanan o ito ay isang malaking kasinungalingan? Ipaalam ang inyong mga opinyon, komento at kung ano ang inyong nalalaman tungkol sa bagay na ito. Ipaalam dyan sa comment section. Isa lamang ang aking pakiusap na sana ay mag-usap-usap kayo dyan at tayo sa malayang pamamaraan at walang murahan sa bawat isa. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!